Okay, hello. Kumusta sa lahat? This is Justin Talk News PH at magandang umaga din sa ating mga masugid na manonood dito sa Justin Talk News PH. I hope you're fine. At ang topic natin ngayon, we will be talking about dito sa latest pronouncement ni VP Inday Sara at kay Senator Amy Marcos. Bali comment nila doon sa mga sinasabi ni Bangag sa kanyang SONA kahapon. So meron silang mga komento. This is in particular doon sa sinabi ni BBM na ipapakulong niya si Martin Romualdez or sampahan niya ng maraming kaso or patong-patong na kaso. So, yun ang i-discuss natin. Kung ano bang sinabi nila itong dalawa na to, particularly si Amy Marcos at saka si VP Inday Sara. So, yan ang una nating topic. Then we will be discussing doon dito sa mga malapit bukas pala ito mangyari. Medyo nalilito tayo. This will happen tomorrow diyan sa Dahig dahil ito in-announce na ni VP Inday Sara na magkaroon ng isang malaking rally. They call it Free Duterte Now rally bukas sa Dahig sa harap ng ICC. So expected na maraming dadalo dyan na mga Pilipino galing sa iba't ibang lugar ng Europa. So bigyan natin ng komento yan or opinion kung ano mga underlying reasons bakit gaganapin yan bukas. Pangatlo, itong pahayag ni pangatlo nating talking point, itong anong komento natin regarding dyan sa sinabi ni Sandro Marcos with regards to the flood control investigation. So magkaroon tayo ng bigyan natin ng konting opinion kung ano sa tingin natin yung mga sinasabi ni Sandro Marcos. At yung ano pala, yung but anyway, hintayin lang natin yan, yung kontrasuna ni Senator Cayetano mamaya. So inantay nga natin, but hindi natin yan ma-discuss not until magsasabi siya. At meron din tayong komento doon sa mga parang mga pinapangako ni BBM na magaganap. Yung mga batas, yung mga programa para sa mga estudyante, yung mga adjustment ng salary para sa mga tawag nito, mga manggagawa natin sa private sector at saka sa pamahalaan, at yung tungkol dyan sa system laws ng Meralco. Pakapiyawan natin ang ating komento yan mamaya, kasunod dito sa mga una nating talakayin itong pronouncement ni VP Inday Sara with regards to the statement ni BBM tungkol sa pagsampa ng maraming kaso, patong-patong na kaso daw ang isampa nila sa ng ombudsman sa pamumuno ni Boying Remulla. Meron lang akong tanong kay BBM. Kailan pa ba kayo nagsabi ng ganyan? Naalala ko yung una mong sinasabi na maraming makukulong bago mag-December 2025. Bago mag-December, nasa kulungan na yung mga yan. Yan ang sinabi mo doon sa una mong itong
kasunod nitong SONA ngayon. I think 2025. SONA. Yun din ang pangako mo ngayon na si Martin Romualdez ay makukulong. Kaya nagpahayag si BP Inday Sara na hindi siya naniwala na makukulong si Martin Romualdez dahil yan din ang sinabi mo noon eh. Marami kang mga sinasabi si BBM, hindi naman natutupad. Bakit maniniwala pa daw tayo sa kanya? Ang iyong pangako nga na 20 pesos na bigas na inulit niya doon sa SONA niya. Wala naman ako makikitang 20 pesos na bigas sa mga palengke. Sinabi niya doon sa Kadiwa, marami nagsasabi na limitado lang ang stock niyan. Dahil yan ay subsidized ng pamahalaan at pangit ang kalidad ng bigas na yan, dilaw at parang parang darak yung papakain sa baboy, parang ganyan ang itsura niyan. So talagang tama si BP Inday Sara na dapat hindi daw paniwalaan yung sinasabi ni BBM na ipapakulong niya si Martin Romualdez. At tandaan din natin, kung magkaroon ng kaso si Martin Romualdez, hindi naman pwede na siya lang ang kakasuhan. Dahil mahirap naman yan kung tingnan natin ang proseso sa pagnanakaw na yan. Napaka-systematic at maraming involved na mga tao sa pamahalaan na nasa loob ng Kongreso at dito sa mga departamento tulad ng DPWH. Kaya hindi talaga pwede na si Martin Romualdez lang sasampahan mo ng kaso. Sino yung mga nag-disburse ng mga pundo na yan? Hindi ba sila isasama dyan? Dapat isasama sila sa demanda. Kaya parang napaka-komplikado ng sitwasyon dahil sindikato ang sistema na ginamit ni Bangag at ni Martin Romualdez. Kaso na nga ito, nagkaipita na. Kaya nagkatraidoran na rin. Walang ibang sa tingin ni PBBM na hindi na siya makalusot, kaya binikas na niya na si Martin Romualdez ang dapat natin sisihin dyan sa flood control scam na yan. Ito naman sinabi ni BP Inday Sara, tulad ng nasasabi na rin natin na paano mangyari yan na hindi ka involved. Ibig niya sabihin si BBM, ikaw ang pumirma niyan. Hindi mo ba nakita yung mga insertions? Ba't inalaw mo yung mga insertions? Kasi siguradong nakikita niya yan eh. No? Ito, alam niya dahil sinabi nga ni Saldico na huwag pakialaman daw, nagagalit yung Pangulo. Napakialaman yung insertion niya. Kaya alam na alam niya, kaya kasama nga siya sa sindikato at siya ang utak yan sa sindikato na yan. Dahil kung hindi pa niya pinirmahan yan, hindi ma-release yan, hindi ma-disburse yung pera na yan. Kaya talagang hindi siya makakalusot. Regarding naman sa pagsampahan ng kaso ng ombudsman, isipin mo, kailan pa ba yun? Napakatagal na yan. Ngayon, wala pang kaso. Ngayon pa lang kung tutuhanin nila. Pero sabi ni Jaime Marcos, nakakalimutan na lang yan. Sabihin ngayon, kaya pambubudol nga ang ginawa daw ng kapatid niya na hulihin si Martin Romualdez, sampahan na maraming kaso. Pero yan, unti-unting kalimutan yan. At gusto nila sa ombudsman para pwede pagtagalin. Pwede pagtagalin dyan. At sa huli, sabihin nila na walang kasalanan si Martin Romualdez. Hindi talaga siya ang involved. Nakita na natin kung saan papunta yan. Kaya kagabi, hinantay ko ang speech ni Martin kung mag-react ba siya. Kung naisip ko kasi kung mag-react ito si Martin, talagang may ano na sila, may conflict na sila na matindi between him and Bangag at yung pamilya ni Bangag. Pero hindi nangyari eh. Tahimik si Martin Romualdez. Kaya pre-arrange na yan.
No, baka sinabihan siya na huwag ka lang maingay, huwag ka magsalita. Hayaan mo si Boying ang gumawa ng paraan. At hindi naman totoo na sasampahan ka ng kaso, tahimik ka lang. Ultimately, yung mga tao, malilihis ang kanilang atensyon, lalo na mayroong impeachment. Yan ang nasa isip nila. Hindi na maalala yung isasampang kaso ni Boying. Sipin mo, ang daming kaso, ang daming involved dyan na dapat imbestigahan, hindi inimbestigahan ng Blue Ribbon Committee at ng Ombudsman. Diba? Sabi nila, motopropyo daw. Nag-iimbestiga sila. Pag meron daw naririnig lang sila na merong kontrobersya, merong corruption sa isang departamento, kusa nilang iimbestigahan. Pero bakit ngayon hindi nangyari yan? Diba? Klarong-klaro na tama si Amy na pambubudo lang yung ginawa ng kapatid niya sa ganyang statement. Akala niya makakalimutan naman ng mga tao yung mga sinasabi niya. Yan siya nagkamali. Kaya wala nang naniniwala sa tao sa kanya. Wala nang naniniwala. Ultimo yung mga kamag-anak niya, si Amy, kapatid niya, hindi na naniniwala sa kanya. Kaya ganyan talaga pag tainted na yung personalidad. At makikita na naman natin sa survey, trust rating, napaka-importante kasi yan. Yung approval rating kasi, kung anong performance mo, dyan binase. Pero ang trust rating, yung tiwala ng tao sa'yo, napaka-importante. At wala nang ang tiwala. Kaya, doon sa statement ni BP Inday Sara, balik tayo kay BP Inday Sara, ang nakakabahala niyang sinabi na itong dictatorial regime na pinumunuan ng bangag nating Pangulo, mayroong posibilidad na hindi magka-eleksyon sa 2028. Kaya sabi niya, parang siguro sa mga nakukuha niya mga impormasyon, siyempre may network ng intelligence sa CBP Inday Sara, naririnig niya yan at nalalaman niya personally na yan pala ang balak na hindi talaga magdaos ng eleksyon. So anong mangyayari kaya para yan ay hindi matuloy? Unang-una, yung Constituent Assembly, baka talaga i-pursue nila yan. Kung itong impeachment trial ni BP Inday Sara ay sa tingin naman nila parang hindi talaga makonvict si BP Inday Sara dahil kulang sa ebidensya ang prosecution, despite the fact nang dami nilang supina na nag-fishing expedition sila para mabuksan lang yung tax at bank record. At bukas nga yun ang ipipresenta nila, itong mga managers, mga bangko dyan sa Julio Vargas at saka sa DepEd mismo doon sa Meralco Avenue. Yun ang ipipresent nila bukas. At marami nagsasabi, ito na naman ang propaganda ng mga dilawan, mga loyalista, na mabubunyag na raw yung mga nakaw na pera ni ill-gotten wealth ni BP Inday Sara bukas. Unang-una, dyan sa gusto niyo yung pagbukas ng bank account at tax record ni BP Sara, wala kayong charge na mayroong ninakaw si BP Inday Sara. Wala kayong charge kasi hindi naman yung hawak yung ebidensya na yan until na binigay sa inyo ng EMLC illegally, na bawal naman talaga sa batas na magbukas ng bank account. Yan ay linabag ng EMLC. Doon sa hawak niyong mga dokumento, meron ba kayong nakita hawak na nila yung salin, hawak na nila yung bank account, tax record, hawak na rin nila. Meron ba kayong charge na merong ninakaw si BP Inday Sara? Ayun ang tanong ngayon. Dapat nga noon pa, meron na kayong binigay na accusations na merong insidente na
may pera na pinasok si BP Inday Sara galing sa illegal na paraan, pinasok niya sa bank account niya at kailangan pabuksan yung bank account niya para makita yung trail ng pera na galing sa nakaw. Ay, walang ganyan eh. Pero despite of that, pinabuksan pa rin ni Escudero dahil nagkaroon ng secret sila na voting, yung koko sila, yun ang lumabas na gusto talaga na majority na pabuksan. Kaya walang nagawa sila kahit ano. Being the minority, ilan lang silang bubuto, natalo sila sa votation. Pero para hindi mabuking yung mga bumuto for the opening of the bank, ang tax record ni BP Inday Sara, hindi hinayag dyan sa hearing. Sinabi lang ni Escudero na siya ang nag-decision, pero hindi yan totoo. Pinag-usapan nila yan doon sa caucus. Nasabihin mo lang na ako basahin ko yung decision. Kaya binasa niya yung decision. At yun na nga, napakalaking ang tawag nito, paglabag sa mga batas natin with regards to the bank secrecy law and the bank deposit law at yung secrecy ng mga bank accounts ay nalalabag. So, ganyan ang nangyayari. So, ngayon, itong regarding naman sa sinabi ni Amy na hindi tayo dapat maniwala niyan. Budol lang talaga yan. Budol lang yung sinasabi ni BBM na sasampahan ng kaso si Martin Romualdez. So nakikita naman natin ngayon, walang statement yung ombudsman, walang statement si Martin Romualdez. So talagang parang naniwala na rin ako sa sinabi ni BP Sara na hindi talaga dapat paniwalaan. Dahil marami naman siyang sinabi noon na hindi naman nagaganap. Puro naman kasinungalingan. Naging tahimik lang siya. After his statement kahapon, tahimik na kaagad. Babayaan niya yan hanggang matatapos ang kanyang rehimen. So, bantayan natin, titingnan natin. Pero parang papunta doon eh. Talagang pwede nilang ididemanda, tapos malabnaw yung kaso. At sabihin na wala talagang, kasi ito sinabi na rin ni Boying eh, na walang solid na ebidensya. Ay paano hindi ba solid yung mga 18 Marines na patunay na nag-deliver sila ng malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park? Hindi pa ba yung solid na ebidensya? Yun ang tanong niyan kay Boying. Samantala si Marcolita, nakita naman natin, walang perang ninakaw galing sa pamahalaan, private money, tapos gagamitin pa as donation for the campaign. At that time na wala pang kampanya, siya pang nakukulong ngayon. Nakita mo ang injustice. Kaya yung words ni Sara na dictatorship na talaga ang Pilipinas ay totoo. Totoo yan. Dictatorship na tayo. So, ngayon, so okay na tayo. Yun din naman, sinang-ayunan naman ni Amy Marcos yung sinabi niya na pambubudo lang yung mga salita ni Bangag. Galing sa kanyang kapatid na siya nga nagpapangalan na adik si BBM. Galing sa kanyang kapatid. So yan ang antabayanan natin kung talagang sampahan ang kaso ni Boying. Pwede nga sampahan, ulitin ko lang, at sabihin nila na kulang sa ebidensya. Kaya ipawalang sala rin si Martin. Kasi ulitin ko na naman to, kasi dapat naman kung mademanda si Martin, mademanda yung ibang nandyan sa Kongreso. Kasama na yung mga nasa mga committee na nagdi-disburse ng pera na yan. Dapat isama. Si Pangandaman, isama. Si Libeste. Sila lahat na may kinalaman dyan sa pag-release ng pera niyan. Of course, yung mga engineer dyan sa Bulacan.
Sina Alcantara, dapat yan alisin na sa witness protection program. Kaya isama na yan sa demanda. Kaya hindi naman yan mga mga least guilty. Sila nga, napakalaki ng mga kinulimbat na pera niyan, bilyones. Na dahil sa sabi na magsuli ng pera. Ginawa pang state witness, isipin mo yan. Tapos ito si Marcolita, hindi naman involved, ang intention lang na magkaroon ng matinong investigasyon diyan sa Senado with regards to the flood control scam. Siya pa ang nakulong. Paano may explain yan? So, tapos na tayo dito sa topic na to. Susunod natin i-discuss itong upcoming bukas pala. This will happen tomorrow. Kasi 29 ang sinabi ni BP Sara. I don't know kung 29 dito. 29 gabi doon. Gabi dito ang 29 na kung kailan sila, so bukas ng gabi, kailan sila magkaroon ng rally for the Free Duterte Now rally bukas sa The Hague. And I think kasi ito ina-announce ng BP Sara dyan sa harap ng ICC yan. Sigurado maraming dadalo dyan from all over Europe. May galing UK pa nga, ang iba galing ng US, nagpupunta para sa rally na yan. Bakit napakahalaga yung rally na yan? Alam naman natin anong sinabi ng US State Department, si Marco Rubio, at kahit na si President Trump, na talagang buwagin yung ICC. Itong rally na to, hindi lang ito for the purpose of praying, pauwiin si President Duterte, kung hindi, maging aware ang buong mundo. Kasi I think, kasi ang rally na to ay worldwide din eh. Hindi ko na pero sinabi kanina worldwide rally yan. So yung mga chapter siguro ng mga parallel groups ng mga supporters ni BP Inday Sara baka naghahanda. So through social media yan, maglabasan lahat bukas. So lahat ng mga areas na mayroong mga grupo nagsusuporta ni President Duterte, the Free Duterte Now rally bukas. So makikita natin yan bukas. At bakit nga importante ito? Dahil alam nga natin ang US gusto niyang tibagin na or torn down or paano ba yan sabihin? Tapusin na yung ICC na yan. Pwede na hindi na pwede yan na mag-exist as a court. Yun ang gusto mangyari ng US. At ito, parang this is complementary doon sa desire ng US na alisin na yung ICC. At makakatulong ito na mag-inform sa whole world na mayroon palang presidente from Asia na nakakulong dyan, unfairly treated. Unfair yung walang hustisya yung pagkakulong niya dyan, which is we know as kidnapping ang ginawa. So yun ang mangyari bukas. So ito napakahalaga nga dahil parang sinusupplement yung gusto mangyari ng US na alisin na yung ICC at ito magmanifest na ganyan ang ginagawa ng ICC, na pera-pera lang ang ginagawa. Baka nga lalabas yung mga issue na tumatanggap ng pera ang ICC through their investigators na binigay daw ni Trillanes sa kanila, na binigyan ng $2 million. Yun ang mga issue sigurado bukas na lalabas. So napaka-importante nito dahil maging lalong aware ang US na dapat talaga tanggalin yan kung ganyan ang ginawa nila kay President Duterte. Unfairly treated, nakakulong kahit na wala namang solidong ebidensya, puro mga gawa-gawa na ebidensya ang binigay sa kanya. So
maganda ito dahil before the trial will start on November, last week of November, mayroong mga ganitong rally. So, tabayanan natin ang pangyayari bukas kung marami bang chapters ng Duterte supporters ang magkaroon ng rally bukas to free President Duterte from incarceration dyan sa dahig. So, yan ang announcement ni BP Inday Sara na ginawa niya kanina during his her interview. So, marami tayong antabayanan. Kasi bukas din, ito, ibang issue to, magkaroon ng investigation ngayong impeachment trial. So, ang ipapatawag nilang witness, itong dalawang abogado, dalawang manager ng bangko, at yun daw ang maglalahad ng bank account ni BP Inday Sara. I don't know kung susundin nila yung sinasabi ng Senado. Tatanungin din naman yan mga yan eh. No. Kung totoo ba na ganito kalaki ang pera ni BP Inday Sara sa kanyang account. Sa tingin ko, makikita mo na sa mukha ni BP Inday Sara, parang baliwala lang sa kanya, di ba? Kasi alam niya na wala talaga siyang ginawang masama. Wala siyang pagnanakaw na ginawa. Kaya naisip din niya, sige, buting tingin nyo yan. Tingnan natin kung meron kayong makikita dyan. Meron siguro silang iparatang. O, bakit ganito ito? Bakit ganyan kalaki? Di ba? At may paliwanag naman yan. Kung nandyan ang asawa ni BP Inday Sara, si Mang Scarpio, kung ipapatawag nila, pero hindi pa naman presentation of witness ng respondent o yung defense lawyer. So, makikita natin bukas ang regarding dyan sa issue na yan ng bank account ni BP Inday Sara. Ito ang susunod nating topic. Okay na yan, okay na yung topic na yan. Itong mga pahayag ni Sandro with regards to the investigation na dapat gagawin sa mga congressman. Alam ba ninyo anong salita niya? Dapat daw di na raw dyan sa kongreso ang investigasyon dahil marami daw involved o maraming pinaratangan ng mga congressman na involved dyan sa flood control controversy. Kaya dapat daw hindi na dyan. Di ba baliktad? Di ba isa rin ito pag-amin na talagang mayroong lagayan dyan dahil nagkaroon ng investigation eh. Kaya alam naman natin mayroon talaga marami nang nakatanggap ng malita. Dapat mag-imbestiga kayo kung talaga kayo ay independent. Na walang sinasanto, walang pabor na tinitingnan yung Speaker of the House dyan. Mag-conduct siya ng investigation para dyan. Hindi eh. Sabi ni Sandro, majority leader siya. Kailangan daw sa ombudsman. Alam naman natin anong magic yan sa ombudsman. Pwede patagalin yan. Pwede patagalin yan. Yung mga involved yan sa malita. Yun ang kaya ngayon nga maraming kabado na mga congressman na talagang nakatanggap ng malita. Kasi nababahala sila baka tutuhanin ito. Pero sa maraming pangako ni BBM walang natupad eh. May natupad ba na may makulong kahit isang congressman? Wala. Ang nakulong yung mga kalaban, si Jenggoy, si Bong Revilla, si Senator Marcolita, yan ang nakukulong. Pero yung mga congressman na kaanid nila, wala. Talagang drama lang. So okay na tayo yan sa topic natin na yan. Dito naman tayo sa mga pangako ni BBM. Yung lahat niya na mga pangako with regards to adjustment ng sweldo, adjustment ng yung pagbawal ng system laws, yung IPERA na paano ba yun, tanggalin o pag-usapan ulit kung anong magandang gagawin dyan sa IPERA na yan. Yan sa pag-control ng energy natin.
At yung iba pang mga sinasabi niya na yung anong tawag ng senior high school o ano-ano pang pinagsasabi niya na mga programa na huling-huli na kung tutuusin mo. Ilang ano ka na? Ilang buwan ka na lang. O, isang taon at 6 na buwan ang bilang ko. Kasi hindi na natin bilangin yung January to June ulit sa 2028 dahil election na period na yan eh. Wala na magagawa dyan sa BBM. Magasinghot-singhot na lang yan. So, paano mo i-implement yan? At isa pa, itong ibang mga sinasabi niya, kailangan ng batas yan. Kailangan ng isang bill yan para ma-implement. Meron pang ano yan, mga gagawin para ma-implement yung anong tawag nito. Marami pang steps ang dadaanan ng mga tulad ng pagtaas ng sweldo. Hindi naman pwedeng basta na lang yan ang agency mag-decide. Kailangan ng batas yan kasi kailangan ng budget yan. Kaya kailan mo pa ma-implement yan? After 2 years? Wala ka na. Tapos na. Hindi mo rin ma-implement yan ng 2 years. Nakita mo nga yung mga priority projects mo. Wala ka naman talagang project eh, CBB. Wala namang project. May nakikita ka bang project yan? Doon nga sa mga priority bills na gusto niyang ipasa sa Senado, sa totoo lang, I think 2 or 3 lang ang pumasa. Out of 50 yan. Out of 50. Kasama na ang waling-waling doon na naaprubahan. Kaya, puro panaginip, puro panbubudol ang mangyayari niyan. Kahit nga yung Paxilica, hindi ka agad yan ma-implement. Kung maging presidente si VP Inday Sara, na may doubt naman si VP Inday Sara na matuloy yung eleksyon dahil nga iiwas nila yung sa eleksyon dahil matatalo sila eh. Yung ang pronouncement ni VP Inday Sara doon sa dahig na iwan ko lang kung mayroong eleksyon. Magka-eleksyon ba tayo sa 2028? Kaya nga siguro si VP Inday Sara with regards to itong kampanya na to, binigay na lang niya sa mga supporters para kung ano man mangyari, matuloy man yung eleksyon na yan, nakahanda na. Kasi gagawa talaga ng paraan tong mga to eh, itong kampo ni BBM, itong sindikato na to, na hindi mabuyang yang kanilang mga ginagawa diyan sa pagnanakaw. Kaya hindi yan bibitaw. Talagang tuloy-tuloy ang kanilang plano kung paano nakalusot. Isa na itong gusto nilang ipatupad na script na bago itong kay Martin Romualdez para sabihin na talagang ang administrasyon ay desidido na ipakulong yung mga nagnanakaw ng flood control. So, ito nga yung mga sinasabi niya, kailangan ng batas yan eh. Pati yata yung system laws, kailangan pa ng batas yan o EO lang yan. Kasi kung EO lang, dapat gumawa ka na ng executive order na i-implement yan. Makakalaban mo rin yung Meralco niyan o si Manny Pangilinan. Noon pa ito, may parang dismayado dito kay BBM eh. Kasi parang ang maraming pabor ngayon ay dito kay Rason. Gusto nga ang pailawan daw yung Mindanao. Nakipag-ano daw siya, joint venture kay ni Manny Pacquiao. Yun ang sinasabi niya. Para matigil na daw yung burnout sa Mindanao. Pira-pira na naman yan. Saan ba galing ang pundo niyan? Ni Rason, Enrique Rason, di ba yan ang swerteng nakakuha ng extension ng Malampaya to 2039, sipin mo yan. Walang kapagod-pagod na kuha niya yung Malampaya gas field, 320 million estimated na natural gas na makukuha dyan, 320 million barrels. Yun ang expected na reserve
na mapakinabangan ni rason ng gusto. So, marami siyang sinasabi. May siyang racket. Parang nananaginip. Nananaginip. Even, ito nga ulitin ko, yung Paxilica, hindi basta-basta ma-implement yan. Matagal pa yan. No? Pero para sa akin naman, ulitin ko itong sinasabi ko, hindi naman ako pro, completely, or con, may condition. No? O kontra, o hindi. Maganda yan para sa economy. Kung walang mga nakataling mga kondisyonis na hindi papabor sa mga sa pamahalaan natin at sa mamamayang Pilipino. Kasi nakakatulong yan magbigay ng trabaho. At sigurado ako, compared sa salary na present meron tayo, mataas ang salary dyan. Kaya gusto may maraming trabaho na totoo naman yan. Maraming trabaho na ma-generate yan. At yan, plano pa yan, kapanahunan pa ni Gloria Arroyo. Sa totoo lang. Noong pa yan, pero naunahan nga ng pagpasok ng Pogo. Mabuti naman yan kaysa Pogo, di ba? Naka-generate din ng income yan para sa ating pamahalaan para lalong mapalago ang serbisyo. At ang importante talaga dyan, may trabaho. Naka-generate ng trabaho. Yung sinasabi na 99 years, naalala mo ba, nyo ba, na marami naman ganyan mga arrangement na 99 years. Naalala ko yung PDX, mahaba din yun 25 years, pero hindi sila umabot ng ganyan kahaba. I think hindi nga umabot ng 10 years. 25 years ang arrangement ng PDX diyan sa Subic. Pero anong nangyari? Umalis sila, nabuisit sa pamahalaan. Pwede naman i-terminate ang kontrata eh. Diyan naman, kasi ang lalo na yan AI, hindi naman ang AI forever na ganyan ang sistema. Nag-i-improve yan, nag-a-update yan. Kaya habang mag-a-update yan, lalong dadami ang ano niyan, ang involved na mga personnel. Ganyan yun. Tulad sa nangyari sa Silicon Valley, nagsa-start sila napakaliit. Hanggang hindi na nila makontrol sa dami ng kailangan na tao. At pamura yung mga cost ng mga software, mga ganyan. Kaya napilitan sila na lumipat sa China. Hindi naman lumipat, yung mga cost effective na mga factories, ibig sabihin yung kailangan talaga ibaba yung cost, yun ang dinala nila sa China. Ganyan ang nangyari dyan. Pati ang Apple, ganun eh. Yung nakita nila na masyadong tataas ng husto kung dito tayo sa US, kaya lilipat tayo sa China kung saan mababa ang labor at yung lupa noon, royalty lang babayaran. Kaya ang China, contrasting pa yung form of government, pati ideology, pinayagan ng China na magtayo. Kaya anong nangyari sa China ngayon? With regards to transfer of technology, totoo naman yan. Magkaroon talaga ng transfer of technology. Anong nangyari sa China? Hindi naman ganyan ka-high-tech ang China noon. Nang nakita nila doon sa mga factories, mga nakapagtrabaho na yung maraming empleyado, pinupunduhan ng China mga the same products. Dati ba, nag-produce ba ng maraming cellphone ang China? Pagdating ng US dyan, pagdating ng Apple dyan na nagsisimula, na talagang aggressive na sila kasi marami silang empleyado. Sabihin na natin, industrial mall ang tawag niyan. Diyan ka muna. At itong mga tao na to, pinapaaral nila sa Amerika. Kaya nga ngayon, ang enrollment sa mga American universities with regard to the Chinese enrollees ay kontrolado na. Kasi yan ang ginawa ng mga Chinese eh. Pinapaaral na sa US ang mga estudyante nila, pinabalik sa China, pinatrabaho doon sa mga companies ng US din. Nang lumabas, siguro contract finish na tapos ng kontrata, pinupunduhan nila bawat isa. Kung meron siyang nasagap na mga technology or mga information or knowledge galing sa company na yan, nagsisimula sila.
ng sarili nila. Kaya ganyan lumaganap. Kaya yan ang tinatawag na transfer of technology. Merong transfer talaga. At yan nangyayari din sa Taiwan. Sa Taiwan noon. Nung nagsisimula sila ng mga ganyan, actually, ang nagpipinance noon, mga Japanese. Japanese na nagpipinance. Diyan sa microchips noon, nauuna ang Japan eh. Hanggang na-develop nila. Ganyan yun. Kaya huwag kayo maniwala na walang transfer of technology or knowledge. Meron yan. Kaya dapat, parang ano yan eh, Marikina shoes. Yun naman yung Marikina, nang hindi na makuha ng hindi na kaya ng isang company, isang shoe company na gumagawa, manufacture ng sapatos. Ginagawa nila, pinakontrata nila sa labas. Kasi halos lahat marunong na gumawa ng sapatos dahil nakapagtrabaho na sa kanila. So yung mga medyo matanda na, ayaw na magtrabaho ng daily na nagpupunta sa isang factory, kinukontrata nila doon, pinapagawa. Doon sa mga may edad na, o yung mga bata na ayaw naman po, hindi, walang kakayahan pumasok sa kumpanya, kaya ganyan. Naging neighborhood, livelihood na ng neighborhood yung ang paggagawa ng sapatos. Yun din ang nangyari sa Taiwan. Yung mga supporting hindi naman kasi lahat microchips, merong mga suporta niyan na mga trabaho na dapat i-subcontract. Kaya nakita mo sa Taiwan, kung nakapag-experience na kayo mag-work sa Taiwan, halos sa bahay-bahay na lang yung mga sinusubko ng mga kumpanya. Not itself the technological work, yung mga supporting na mga accessories, ganyan. Halimbawa, lalagyan ng microchip, ganyan, plastic na lalagyan. Merong isang pamilya nga na yun lang ang ginagawa niya. Yung gumagawa ng parang lalagyan ng buong assembly. Yun lang ang ginagawa niya. Na hindi na ginagawa ng factory dahil masyadong labor intensive na. So naintindihan siguro ninyo. At yan, pwede mangyari yan kung ganyang kalaki na ang isang technology hub. Talagang meron niyang overflow ng knowledge doon sa mga taong nag-work dyan. At there's a big probability na yan ay mangyari. Kung anong nangyari sa Taiwan ay mangyari sa atin. So, para sa akin, hindi ako hindi ako against dyan. Kasi tutusin natin bakit madala ba nila yung lupa na yan sa US kung matapos na yung kontrata? Hindi naman di ba? Sabi na pakinabangan yung lupa natin, bakit wala pa tayong kikitain dyan? Meron din yan. Ang government niya nakukuha rin ng share ng revenue nila. Ang importante, ang mga tao may trabaho. Kasi yan ang it will generate parang parang tabag nito, it will give opportunities to other businesses na magaganap. Simple na lang yung nangyari sa Pugo na maraming bumili ng condominium para parintahan dyan sa mga Chinese na nagbo-work dyan sa Pugo. Pero unluckily nagka litchi yung Pugo dahil naging selfish yung mga politiko natin. Gusto nilang suluhin ang kita sa Pugo. Kaya yun ang nangyari. Nung kapanahon na ng Duterte, talagang hinikayat sila na magparehistro. Pero ang ginawa, hindi na nagparehistro. Sa kanila na nagparehistro sa mga politiko. Alam na natin kung sino yung mga politiko na yan na naging interesado dyan sa Pugo. Kaya ultimately, namatay talaga ang market ng Pugo. Dahil dyan, pinagbawal din So yun din ang dapat na intindihin natin. Mga support na mga negosyo mabubuhay in the vicinity sa lugar na yan, tulad ng mga kainan, mga tindahan, beer house. Marami diyang parang mushroom
na magsisimula ng negosyo dahil diyan. At maganda yan sa isang lugar. At kung mangyari man yan, kung matino lang yung midala ng gobyerno natin, o walang red tape, hindi pahirapan yung ng negosyo yan, magtatayo, maganda yun, walang corruption. Kaya nga tamang-tama, kung matuloy yung paksilikan na yan, wala na si BBM. So maging matino pa rin ang takbo ng negosyo na yan kung si VP Inday Sara Mindalan yan. That's a very promising business. Kaya itong mga makaliwa, ayaw naman niya umasin sa Pilipinas, takot na takot talaga sila. Takot sila, even the shadow of VP Inday Sara. Kasi alam natin na mauubos talaga sila kung si VP Inday Sara ang uupo as president. Pero ang problema nga, galing mismo kay Vice President Sara, na parang hindi magka-eleksyon sa 2028. So ano magagawa natin? Talagang aktibo tayong tutulan yan na hindi mangyari. Kung pwede, lalabas tayo para kundinahin natin yung move na yan na hindi na magkaroon ng eleksyon dahil gusto nila wala ng eleksyon para mawala yung banta ni VP Inday Sara na maging presidente sa 2028. Yun lang naman dahil takot sila mademanda takot sila magkaroon ng kaso by 2028, kaya kailangan pigilan nila at hahanap sila ng paraan para yan ay hindi mangyari. Pero advice ko lang sa inyo mga bangag, mga malita syndicate, bilis-bilisan ninyo kasi lalong parami ang supporter ni VP Inday Sara. Kung gagawin by the day yung ginawa niyo yung impeachment trial, lalong dumami kasi nakikita dyan ng sobrang yung operasyon na ginawa kay VP Inday Sara. So dumami lalo ang kanyang supporters. Yan ang katotohanan. Nagkaroon na ng bandwagon Parang snowball effect na talagang marami nang sumusuporta kay VP Inday Sara at sa mga Duterte. At yan, alam naman natin na kung ganyan ang epekto, kung idaan natin sa matinong eleksyon, hindi talaga kayo mananalo. Ngayon pa lang, hindi na kayo mananalo. Ginawa na ninyo lahat Kaya 2022 hanggang ngayon, mali kasi yung diskarte nyo. Nauma yung mga tao sa paninira nyo. Kaya hindi na maniwala. O kung titingnan mo naman yung pagmumukha ni VP Inday Sara, hindi naman parang wala sa kanya. Hindi naman naapektuhan yung personal niyang looks. Ganun pa rin. So, walang epekto ang ginagawa ninyo. Kaya, buti pa para magkaroon ng matinong transition, hayaan ninyo na mapatawan ng tamang hustisya yung mga nagkaroon ng pagkakasala dyan sa corruption ng flood control. Pero yan nga, hindi nga mangyari yan Talagang labanan ito between good and evil, sa totoo lang. Kaya hindi yan basta-basta na bibitaw yung mga yan. So ito mga promiso ni Bangag, pareho lang yan, puro pangako lang yan, walang mangyayari dyan. Ganyan na yan hanggang matatapos ang kanyang termino. So wala tayong magawa yung iba yan ang pinipili ninyo kaya mag-ingat tayo sa pagpili natin sa ating mga kandidato. So with this, hanggang dito na lang ang ating episode na to. So see you sa next nating podcast. I hope you will come again and you try to support Justin Talk News PH by liking, paki-like naman, press the like button, then yung share din if you want to share this video to your friends, and then of course if you are new to this channel, hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman para naman tumaas ng konti itong munti nating channel ng Justin Talk News PH. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon sa inyong lahat. Salamat po at God bless sa inyo. Ingat lang. Salamat.